Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Ang kwento ay nagsimula noong 2023. Isang lalaki ang nagising mula sa kanyang pagtulog at nagpas siyang magpapasok ng sariwang hangin habang binubuksan niya ang bintana. Isang bagzo ng hangin ang humabol sa silid na nag-alis ng isang larawan mula sa isang libro. Ang larawang ito lumapag sa sahig. Naalala ng lalaki ang mga araw na lumipas. Ang mga alaalang ito ay nagbabalik sa noong 2006 sa Hera High School. Sina Junhee at Asian ang kanyang kaibigan. Isang araw habang pabalik sila sa kanilang silid-aralan, aksidenteng nabangga ni Junhee ang isa pang estudyante na si Songjung. Si Songjung na kilalang dominanteng tao sa paaralan. Ayaw niyang humingi ng tawad kay Junhee, sa paniniwala niyang hindi niya kasalanan. Sa silid-aralan, sinusubukan niyang takutin si Junhee sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangalan ni Guyon na matalik na kaibigan ni Junhee, na may reputasyon sa pagiging pinakamalakas na estudyante sa paaralan. Nakaramdam ng galit, sinagot siya ni Junhee na nagdulot ng tensyon. Nang lapitan niya si Junhee, isang bola ang tumama sa kanyang mukha. Ang naghagis ng bola ay walang iba kundi si Guyon. Nagkaroon ng pisikal na alitan sa pagitan ni Guyon at Songjung. Naging malinaw na si Guyon magaling dahil sa kanyang martial arts skills. Nagtatapos ang kanilang gulo nang may guro na namagitan. Bilang resulta ng kanilang mga aksyon ay pinagalitan sila. Si Songjung at ang kanyang grupo ay naatasan ng mga gawain sa labas bilang parusa. Habang sina Guyon at Junhee ay binibigyan sila ng isang liham na nag-aatas sa kanila na magsulat ng mga liham ng paghingi ng tawad. Si Guyon at Junhee ay matalik na magkaibigan at magkakilala mula pa noong sila ay bata pa. Magkaiba sila, magkasundo talaga sila. Si Guyon ay isang athletic, habang si Junhee ay isa siyang top student na talagang tahimik lang. Nang sumapit ang kaarawan ni Junhee, taon-taon sa araw na ito naghahanda talaga ang kanyang lola, at laging nandoon si Guyon. Ang mga magulang ni Guyon ay mga doctors at talaga napakaabala nila. Ang dalawang magkaibigan ay talagang kawili-wili. Noong bata pa sila, ang ina ni Guyon ay ginagamot ang kapatid ni Junhee. Doon nakilala ni Junyong si Guyon. Matapos maging kaibigan, ipinakilala ni Junyong si Guyon sa kanyang nakababatang kapatid na si Junhee. Ngunit may nangyaring malungkot si Junyong at ang kanyang mga magulang ay naaksidente at namatay. Pagkatapos ng trahedyang ito, si Junhee ay tumira kasama ang kanyang lola. Buti na lamang at nagkaroon siya ng kaibigan upang suportahan siya sa mga mahihirap na sitwasyon. Pagkatapos ng isang malagim na aksidente noon, si Junhee ay 8 taong gulang pa lamang. Siya ay naging napakatahimik at moody na bata, subalit nagbago ang mga bagay nang dumating si Guyon sa kanyang buhay. Nang makita kung gaano kasaya si Guyon kay Junhee, ang lola ni Junhee ay nagpasya na hayaang manatili si Guyon sa kanila. Kinausap niya ang ina ni Guyon at nakuha ang kanyang pag-aproba. Ganito ang naging buhay ni Guyon kasama si Junhee at ang kanyang lola. Hanggang sa kasalukuyan, si Guyon, Junhee at isa pang kaibigan ay nasa isang salon at nagpapagupit ng buhok. Si Junhee ay nagbabasa ng magazine at nakita niya ang larawan ng kanyang pinapangarap na babae. Siya ay kaakit-akit at maganda, ngunit sa next page, natipon na babae at gusto ni Guyon. Nais nila na itago ang pahina na may mga larawan ng mga babae. Ngunit si Guyon ay pinunit ang pahina at nagsimulang tumakbo palabas. Si Junhee ay hindi masaya dahil hinabol siya. Habang hinahabol si Junhee ay biglang nakaramdam ng pagkahilo. Napansin ni Guyon na may hindi tama kay Junhee. Kinabukasan may ilang bagong kasabikan sa high school, isang bagong babae na nagngangalang Soyeon. Sa unang araw ng klase siya ay na-late. Habang naghihintay ay nagpasya siyang ikutin ang paaralan at pagkatapos ay nagpahinga. Habang si Junhee ay nagsimula siyang nahihilo sa klase. Dahil sa pag-aalala, dinala siya ni Guyon sa paaralan ng health unit. Habang nandoon ay nagsimula na namang magtalo sina Guyon at Junhee tungkol sa page ng magazine na iyon at pareho nilang gustong ang babae. Dahil dito napagpasyahan nilang mag-flip ng barya. Nang makita na nila kung sino ang nanalo ay nagulat silang dalawa. Nang si Soyeon ay dumating sa harapan nila, nabigla sila sa kanyang kagandahan, kaya hindi na sila nakaimik. Maya-maya sa klase ay nagpakilala si Soyeon at excited ang lahat na makilala siya. Lalo na ang mga lalaki na tila mas gustong makilala pa siya. Pagkatapos ng klase, naglaro sina Guyon, Junhee at Asian ng PlayStation game. Nanalo si Junhee sa laro laban kay Guyon at bilang premyo ay humingi siya ng Arsenal football jersey. Habang naglalakad sila pauwi, nagkwentuhan ang dalawang magkaibigan kung gaano kaganda si Soyeon at kung gaano nila siya nagustuhan. Ang hindi nila alam ay nasa likod pala nila si Soyeon at nakikinig. Biglang napansin ni Soyeon si Junhee ay nakasuot ng jersey na katulad ng isang pag-aari ng kanyang kuya sa pag-aakalang kapatid niya ito.
Saglit tumakbo ito at niyakap siya ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at nakaramdam ng hiya at mabilis na umalis bago pa lumala ang mga pangyayari. Kinabukasan sa paaralan, pareho sina Gunyon at Junhee ay tila naaakit kay Soyeon. Sa kanilang break time gustong magpahinga ni Gunyon, Junhee at ASEAN at naisip ang uminom ng beer, gayunpaman, dahil sila ay menor de edad, nahihirapan silang bumili nito. Sa kabila ng pagsubok sa iba't ibang paraan upang makakuha ng inumin tulad ng paghingi ng tulong sa iba, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Kalaunan nakita nila si Soyeon na umiinom ng beer. Dahil sa kanyang pag-inom ng inumin kasama ang kanyang kagandahan at misteryosong aura ay nakakabighani sa kanilang mga mata. Ang oras ay lumipas at hindi nagtagal ay bumalik na sa silid-aralan sa kanilang sports class. Si Guyon ay bumalik sa silid para kunin ang kanyang gamit. Nakita niya si Soyeon na mukhang nababalisa dahil sa nakalimutan niya ang kanyang mga damit pang sports. Inalok siya ni Guyon ng extra na uniforme na mayroon siya. Kaya tinanggap ni Soyeon at nang pumasok silang dalawa sa gym nagdulot ito ng excitement sa mga estudyante. Nakita nila ito bilang isang romantikong kilos at napuno ng chismis at bulungan. Habang nasa sport class ang mga mag-aaral ay nagsasanay sa paghagis ng bola. Sinubukan na turuan ni Guyon si Soyeon. Sa una ay nag-aalangan siya, ngunit sa matiyagang pagtuturo ni Guyon ay natutunan niya ang tamang pamamaraan higit pa sa sports ito ay ang init, at pakikipagkapwa na kanyang naramdaman lalo na kay Guyon ito ang nagpasaya sa kanya ng totoo. Si Soyeon na minsang naramdaman na kahiwalay siya sa isang bagong kapaligiran ay nagsisimulang madama ang pakiramdam na may kasama. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimulang mabuo. Sa kasalukuyan sa 2023 ang lalaki mula sa simula ng kwento ay nakita muli. Siya ay isang psychiatrist na nagtatrabaho sa isang magandang opisina. Habang nasa isang panandaliang pahinga ay nakita niya ang isang news segment sa telebisyon na nagtatampok sa isang kilalang artista at ito ay si Soyeon. Sa nakaraan sa kanilang mga araw sa paaralan, si Junhee ay may kakaibang ugali na bumisita sa isang lokal na tindahan ng libro at gumugol siya ng maraming oras sa pagbabasa. Ngunit isang partikular na araw ay hindi nang biglaang nakaramdam si Junhee ng pagkahilo. Napansin ito ni Songjung kasama ang kanyang tropa na nagkataong naglalakad sa tabi ng tindahan. Sinasamantala ni Songjung si Junhee sa isang liblib na eskinita na nagnanais na saktan siya. Sa pagsapit ng gabi si Guyon ay hindi mapakali sa kanyang higaan at nahirapang makatulog. Ang sakit na kanyang naramdaman ay napakatindi at kakaiba na parabang naramdaman niya ang paghihirap ni Junhee ngayon. Isinugod si Junhee sa hospital dahil sa paulit-ulit niyang pagkahilo at panghihina dahil siya ay may sakit sa kidney, lalo pa itong lumalad dahil sa pananakit sa kanya ni Songjung. Si Guyon na may bahid ng pag-aalala kay Junhee ay nagmadaling pumunta sa hospital at nagtatanong kung bakit hindi niya ipinaalam sa kanya ang tungkol sa alitan nila ni Songjung. Sa gitna ng kaguluhang ito, pinaalam sa lola ang malungkot na balita na kailangan ni Junhee ng isang kidney transplant para sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Dahil kung hindi matugunan kaagad ito ay maaaring humantong sa malalang kahihinatnan na malalagay sa panganib ang buhay ni Junhee. Ang delimang ito ay nagpabigat sa lola na naging sanhi ng kanyang matinding pagkabalisa dahil sa kalagayan ni Junhee. Si Guyon ginawa ang malalim na desisyon na siya ay nagboluntaryong ibigay ang isa sa kanyang mga kidney upang iligtas ang buhay ni Junhee. Kapwa ang lola at si Junhee ay nagpahayag ng pag-alala na nagpapakita ng mga potensyal na panganib sa kalusugan ni Guyon. Sa kabila ng mga pangamba na ito ay nanatiling matatag si Guyon na hinihikayat silang dalawa na makakaya niya. Pagkatapos ay nagsimula ang paghahanda para sa transplant. Ang operating team ay naging saksi sa isang walang kapantay na pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ni Guyon at Junhee mula noong kanilang murang edad. Si Guyon ay sumailalim sa operasyon para sa kanyang mahal na kaibigan na nagpapakita ng lalim ng kanilang koneksyon, at ang haba ng gagawin ng isang taon para sa isang taong talagang pinapahalagahan nila. Pagkatapos ng kanilang operasyon si Guyon at Junhee ay wala sa paaralan ng isang buong buwan. Dahil sa pagliban na ito ay nakaramdam ng kalungkutan si Soyeon. Isang araw nilapitan si Soyeon ng ilang mag-aaral na tila may iniisip na kalokohan at sapilitang dinala siya sa isang lumang liblib na warehouse. Mukhang nasa mahirap na sitwasyon si Soyeon. Ngunit sa tamang oras, dumating si Guyon at Junhee at siniguro nila na ligtas na si Soyeon. Si Soyeon ay tuwang-tuwa nang makita ang kanyang dalawang kaibigan na namiss niya ng husto. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang silid-aralan ng tatlo ay nagbahagi ng magaan na pag-uusap. Nang matapos ang araw ng klase ang tatlo sina Guyon, Junhee at ASEAN ay may planong panibagong pakikipagsapalaran. Palihim silang nagtungo sa isang banyo upang makita ang isang party na ginaganap ng isang estudyante na nagngangalang Bongli. Nang gabing iyon isang kawili-wiling kaganapan ang naganap sa tahanan ni Junhee, habang siya ay nakaupo na nag-aaral, nang ang mga tamang talamay na pagtanto niya ang isang bagay na kahanga-hanga. Bagaman siya ay palaging kaliwete kung magsulat, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na walang kahirap-hirap na nagsulat gamit ang kanyang kanang kamay.
Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay nagdulot sa kanya ng pagkamangha at naguguluhan. Kinabukasan si Guyon, si Junhee at Asian ay nag-aayos ng isang bangkos ng mga bulaklak na balak nilang ibenta. Nang natapos na nila ang kanilang gawain, pumunta sila sa mga lansangan para ibenta ang magandang mga bulaklak. Habang naglalakad may kakaibang bagay na napansin si Junhee, isang kalapati. Gayunpaman laking gulat niya nang biglang sumikip ang kanyang puso, dahil hindi pa siya natatakot sa mga ibon noon, ngunit noong araw na iyon bigla siyang nakaramdam ng takot sa ibon. Samantala nakita ni Guyon si Soyeon na naglalakad. Nagpasya siyang lumapit sa kanya at nagpakita ng interes sa pag-aalok na bumili ng mga bulaklak. Tinanggap ang alok ni Guyon at ito ay lubos na ikinatuwa ni Guyon. Nag-imbita rin siya sa kanya na sumama sa darating na linggo sa isang party. Noong gabing iyon nagsama silang lahat sa kaganapan sa paaralan na inorganize ni Bomli. Nang matapos ang kaganapan, sina Guyon at Soyeon ay nag-uusap. Ang kanilang pag-uusap noong gabing iyon ang nagpalapit sa kanilang dalawa, nagdala ng bagong dimensyon sa kanilang relasyon. Sa isang sandali ang kanilang romantikong koneksyon ay biglang naputol sa pagdating ng kanilang mga kaibigan. Dahil sa hinahabol sila ng security ng paaralan. Ngunit nahaharap sila sa isang dilema, dahil nang madapa si Asian at nangangailangan ng tulong. Si Guyon ay kailangang tulungan muna si Asian habang si Soyeon ay tumakbo kasama si Junhee at nakahanap ng matatagwan sa isang makitid na eskinita. Ito ang unang pakikipag-ugnayan ni Junhee kay Soyeon, naramdaman niyang may gusto siyang sabihin sa kanya. Ngunit naputol ito nang tumunog ang kanyang telepono. Ang tawag ay mula kay Guyon na nagpaalam sa kanila na ligtas na silang nakabalik. Pagbalik sa bakuran ng paaralan si Junhee ay nakaranas siya ng kakaibang kababalaghan sa kanyang katawan. Napagtanto niya na sa unang pagkakataon ay nakakakita siya ng malinaw nang hindi nakasuot ng salamin. Dahil lumalalim na ang gabi ay nagpasya si Guyon na ihatid si Soyeon pauwi. Pagkatapos siyang ihatid ay nagmamadali siyang bumalik sa kanyang sariling bahay at natagpuan si Junhee sa kanyang balkonahe. Ibinahagi ni Junhee ang kanyang bagong natuklasan na kakayahang makakita ng walang salamin, na humantong sa isang mahirap na pag-uusap kung saan si Guyon na nag-aalala tungkol sa damdamin ni Junhee para kay Soyeon. Si Junhee ay tiniyak niya kay Guyon na wala siyang anumang nararamdaman para kay Soyeon. Dahil hindi si Soyeon ang kanyang tipong babae. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng ginhawa kay Guyon. Kinabukasan ay nagpasya si Guyon na tumulong sa kusina at tinutulungan ang lola sa pagluluto. Habang tinutulungan, si Guyon ay napansin na nawawala ang necklace ng lola at nagtanong tungkol dito. Sinabi ng lola na nawala nga ang necklace. Kinalaunan habang nakaupo sila para mag-almusal, si Junhee na kagigising lang ay binati ang lola. Sa kakaibang paraan na iba sa dati niyang ginagawa. Sa oras ng break sa klase ni Yaya ni Guyon si Soyeon, na sumama sa kanila sa pagkain na ikinagulat ng kanilang mga kaklase. Gayunpaman mula nang maging malapit siya kay Guyon, naging masaya na siya at hindi na nag-iisa. Sa paglipas ng panahon ang relasyon nila dalawa ay patuloy na lumalago. Isang araw sa isang silid-aralan napansin ni Soyeon ang isang MP3 player sa mesa ng kanyang kaibigan. Sa isang sandali nang tukso siya at palihim niyang kinuha ang MP3 player. Lingid sa kanyang kaalaman pinagmamasdan ni Guyon ang kanyang ginawa mula sa likuran. Sinubukan siyang iwasan ni Soyeon ngunit nagpumilit si Guyon at sinimulang hanapin sa kanya ang MP3. Sa pagkabigla, nakita niya ang necklace ng lola sa loob ng bag ni Soyeon. Si Soyeon ay may isang lihim na ugali na itinatago niya sa lahat ng oras na ito. Hindi niya napigilan ang pagnanais na magnakaw, ngunit sinabi niya na hindi rin niya itong gustong gawin. Iniwan siya ni Guyon na mag-isa. Fast forward sa taong 2023 ang ugali ni Soyeon mula sa kanyang teenage years ay nanatili hanggang sa pagtanda. Sa sandaling ito ay nagbabahagi siya ng balita sa isang hindi kilalang misteryosong lalaki. Ang balita ay nagdudulot ng sensasyon sa South Korea. Ibinunyag na si Soyeon, isang sikat na artista, ay nahuling nagnanakaw. Sa nakaraan noong high school nang malaman ang ugali ni Soyeon na magnanakaw si Guyon ay nagsimulang dumistansya sa kanya. Si Junhee ay nalaman ang nararamdaman ng kanyang kaibigan kaya kinausap niya si Guyon. Nagtanong kung may pagtatalo sa pagitan niya at ni Soyeon. Gayunpaman ay hindi sumagot si Guyon sa tanong ni Junhee. Sa halip ay iniharap niya kay Junhee ang isang kwintas na nawala ng lola na ikinagulat ni Junhee. Nang tanungin ni Junhee kung saan natagpuan ni Guyon ang kwintas, nananatiling tahimik si Guyon. Habang lumilipas ang oras ay nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ni Guyon at Soyeon sa paaralan. Ayaw niyang hayaang magtagal ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, nilapitan ni Guyon si Soyeon at kinompronta. Kaya kinumpirma ni Soyeon na may ugali nga siyang magnakaw at naging sikreto niya ito sa lahat. Pagkatapos ay tinanong siya ni Guyon tungkol sa dahilan sa likod ng kanyang ugali na ito. Ngunit tumanggi si Soyeon na sabihin sa paniniwalang hindi maiintindihan siya ni Guyon sa ngayon. Samantala hindi pa rin alam ni Junhee ang ugat ng issue sa pagitan ni Guyon at Soyeon. Nagkataon naman na nakita niya si Soyeon sa kabilang kalye habang kasama niya ang kanyang lola.
Sinundan niya si So-yeon sa isang supermarket at nagulat siya sa kanyang nalaman. Napagtanto ni Junhee na si So-yeon ay nagnanakaw ng isang bagay. Napahiya si So-yeon at nataranta, sinubukan niyang tumakas sa tindahan, ngunit naabutan siya ni Junhee. Nakahanap sila ng pwesto sa isang hagdanan at napatingin sa ibaba. Kaya tinanong ni So-yeon si Junhee kung bakit siya nanatiling tahimik kanina at hindi nagtanong tungkol sa mga dahilan sa likod ng kanyang pagnanakaw. Ngunit pinili ni Junhee ang empatiya kaysa sa pagtatanong, at nagsasabi ng mga salita na lumiwanag sa puso ni So-yeon. Naunawaan ni Junhee rin kung bakit si Guyon ay dumistansya kay So-yeon. Pagkatapos si Junhee ay nakipagkita kay Guyon at ASEAN na naghihintay sa kanya sa restaurant. Gayunpaman habang papunta siya doon ay nakita niya si Songjung at ang kanyang tropa na nang-aharas sa isang kapwa estudyante. Sa pagkakataong ito ay iba ang reaksyon ni Junhee kaysa sa karaniwan niyang kilos. Halatang galit na galit at hinarap si Songjung at ang kanyang mga tropa nag-iisa. Binabaliwala niya ang mga posibleng kahihinatnan gaya ng inaasahan ay tiniis ni Junhee ang isang matinding pambubugbog sa kanya. Habang si Guyon ay naghihintay sa pagdating ni Junhee. Si Junhee ay nagtiis ng suntok at sipa mula kay Songjung at sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman sa takdang oras ay dumating si Guyon at mabilis na namagitan upang tulungan si Junhee. Matapos matagumpay na mailigtas si Junhee, inanyayahan siya ni Guyon na umuwi ng magkasama. Sa kanilang pagbalik, isiniwalat ni Junhee na natuklasan na niya ang sikreto at ang dahilan sa likod ng paglayo ni Guyon kay So-yeon. Ipinaliwanag ni Junhee kay Guyon na hindi ninakaw ni So-yeon ang kwintas ng kanilang lola. Sa halip ay nakita niya ito sa kalsada. Sa kasamaang palad hindi naniwala si Guyon at nakaramdam siya ng bakas ng pagkadismaya. Dahil ipinagtanggol pa ni Junhee si So-yeon sa kanyang mga ginawa. Gayunpaman itinigil ni Guyon ang kanyang pagkadismaya sa kanyang sarili at nagmamadaling umuwi na. Habang naghahanda na sila para matulog si Junhee ay mukhang may iniisip at tinanong si Guyon tungkol sa cellular memory. Gayunpaman si Guyon ay patuloy pa rin sa pagtago sa kanyang nararamdamang sama ng loob, hindi pinansin si Junhee at natulog. Sa umaga nagising si Junhee ng mas maaga kaysa dati at naghanda ng maiinom para sa kanyang lola. Samantala si Guyon ay nagising at may napansin siyang nakasulat sa libro ni Junhee kahit na hindi niya maaninag ang nilalaman nito. Kinabukasan ng araw na pumasok si Guyon sa silid-aralan at nakita si So-yeon na nag-alok ng isang inumin kay Junhee. Si Guyon ay nagbabala kay Junhee na huwag uminom ng inumin, ngunit binaliwala ni Junhee ang kanyang babala at tinanggap ang inumin. Nagsimulang makaramdam si Guyon ng isang kakaiba kay Junhee, lalo na nang maobserbahan niya si Junhee na nagsusulat gamit ang kanyang kanang kamay. Si Guyon pagkatapos ay lumapit sa kanyang ina at nagtanong tungkol sa cellular memory. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang cellular memory ay isang syndrome na nararanasan ng mga organ recipient kung saan nakakakuha sila ng mga memory habits at preferences mula sa organ donor. Naisip ni Guyon magkatulad na sila ni Junhee at mag-alala na baka magkaroon din si Junhee ng damdamin para kay So-yeon. Sa panahon ng bakasyon si So-yeon ay nasa isang accessory store at naramdaman ang pamilyar na pagnanais na magnakaw. Habang kukunin niya ang mga accessories, pumagitna si Junhee at hinayla siya palabas ng tindahan. Nakasalubong rin nila si Guyon, ipinaliwanag ni Junhee ang sitwasyon, ngunit tila ayaw intindihin ni Guyon at kinwestiyon si Junhee sa pagtatanggol kay So-yeon. Gayunpaman pinabulaanan ni Junhee si Guyon at inamin na talagang nagustuhan niya si So-yeon mula noong una nilang pagkikita sa paaralan. Nang marinig ito ay sinubukang payuhan ni Guyon si Junhee, laban sa pagiging malapit kay So-yeon, dahil natuklasan nila ang kanyang mga kadudadad ang mga aksyon. Ngunit maring iginiit ni Junhee na ang kanyang pagnanais na manatiling kaibigan ni So-yeon at hiniling kay Guyon na huwag makialam. Si So-yeon ay nakaranas ng premenstrual syndrome na nagdulot ng malakas na pagnanais na magnakaw na mahirap para sa kanya na kontrolin. Sa paaralan, natuklasan ng isang estudyante na nawawala ang kanyang wallet mula sa kanyang pitaka. Si Guyon at ang kanilang mga kaibigan ay ibinaling ang kanilang atensyon kay So-yeon. Buti na lang at natagpuan ang wallet at hindi na napahamak si So-yeon. Kinabukasan ay nagsimulang kumalat ang mga chismis na si So-yeon ay isang magnanakaw na naging dahilan upang makaramdam siya ng kahihiyan mula sa kanyang mga kaklase. Sinubukan siyang lapitan ni Junhee upang intindihin ang nangyayari ngunit lumabas si So-yeon sa silid-aralan nang hindi sumasagot. Sa pagpasok ni Junhee sa silid-aralan ay may nasagap siyang balita tungkol sa mga chismis na isang magnanakaw si So-yeon. Agad niyang hinarap si Guyon na nasa gym na pinagbibintangan siya sa pagkalat ng mga chismis na ito. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Guyon ang mga chismis na nagsasaad na ang mga ito ay batay sa mga katotohanan. Ang kanyang mga salita ay nag-trigger ng isang malakas na emosyonal na tugon mula kay Junhee na nagresulta sa isang pisikal na alitan sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Kalaunan ay ipinatawag ng paaralan ang lola na labis na nabigla at nalungkot sa matinding away na naganap sa pagitan ni Guyon at Junhee.
Matapos ang alitan ay naging hindi maganda ang relasyon ni Guyon at Junhee. Ngunit isang punto ang nangyari nang biglang bumagsak ang lola sa kalye at nakita ni Junhee na agad siyang isinugod sa hospital. At nang marinig ang balita ay nagmadali si Guyon na pumunta sa hospital. Hindi may tago ni Guyon at Junhee ang kanilang malalim na pag-aalala habang sabik na hinihintay nila ang operasyon ng lola. Pagkatapos ng operasyon nangangailangan ang lola ng pag-alaga at nanatili ang dalawa sa tabi ng lola. Sa panahong ito ay sinimulan nilang tugunan ang pinagbabatayan ng mga isyu na humantong sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Dahan-dahan na sinimulan nilang muling itayo ang kanilang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan nila. Kasunod ng kanilang pagkakasundo ay bumuti ang relasyon ni Guyon at Junhee. Ngunit isang trahedya ang naganap ang pangyayari isang gabi nang nag-aaral na si Junhee. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Guyon na naghahatid ng mapangwasak na balita sa pagpanaw ng kanilang lola. Pareho silang nabalot ng kalungkutan at natagpuan ni Junhee ang kanyang sarili na nag-iisa dahil lahat ng kanyang minamahal ay pumanaw na. Inalok ng ina ni Guyon si Junhee ng pagkakataon na tumira sa kanya at tiniyak sa kanya na sasagutin niya ang kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naranasan ni Junhee ang isang hindi pangkaraniwan at matinding pagkahilo na ayaw niyang mabigatan pa ang sinuman kaya't nagpasya siyang umalis na mag-isa. Isang liham na palong para kay Guyon ang kanyang iniwan. Mula noong sandaling iyon ay hindi na muling nag-cross ang landas ni Guyon at Junhee. Sa kasalukuyan noong 2023 si Soyeon ay naglalakad kasama ang isang misteryosong lalaki at ito pala ay si Guyon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at upang makita ang isang taong espesyal. Ang kanilang landas ay dumating na nang natigilan sila nang makita nila ang isang lalaking nakatayong mag-isa sa dikalayuan. Ikinagulat nila na ito ay si Junhee, na nagmarka ng pinakahihintay na muling pagkikita ni Guyon at Junhee. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood kaibigan.